Yusek, different topic lang po. 10 days before the SONA of the President, how is he preparing for his SONA speech? May mga kinakausap po ba siyang mga officials for any inputs and information na babanggitin niya sa kanyang talumpati? Normal po yan. Regular po yan sa Pangulo. Hindi lang dahil sa SONA. Regular po ang Pangulo na nakikipag-usap sa mga leaders ng bawat ahensya para malaman at ma-update po siya sa nangyayari. At sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. At ang paghahanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahandaan naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan. Just a follow-up, ma'am. Given the situation now in the politics and yung magkakasunod na malaki ang mga protesta, is he considering or may directive po ba siya na any changes sa magiging security protocols nung kanyang SONA, and will he invite the Vice President? Yung patungkol po sa security at protocol, hayaan na lang po natin yan dahil operasyon po ito at hindi po ito sinasa publiko. But ang sinisigurado lamang po namin ay handa palagi ang gobyerno pagdating po dyan. Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives. Salamat. Sunod na tanong, Maricel Halili, TV5. Hi, Yusek. Just to follow up, a few days before SONA, whatever happened to the flood control project and those key personalities involved in the said anomaly, particularly Zaldico, where is he? Patungkol po sa flood control projects, mga kaso, ito po ay ngayon pa rin ay dinidinig. Marami pa rin pong pag-iimbestigang ginagawa. Yung iba po nasa korte na, yung iba po ay na-arraigned na, at yung iba naman ay meron na mga sinasalang na mga witnesses. Patungkol po kay Zaldico, humingi po tayo ng update, pero ibabato ko po ito sa DOJ at saka sa DILG. Tungkol po kasi ito sa operasyon at mas mabuting sila na po ang magsalita patungkol dito. But Yusek, do we expect the President to also give an update about the flood control anomalies during his SONA? Ayoko pong pangunahan ng Pangulo. Last na lang po. Aside kay Zaldico, what happened po dun sa iba pang mga high-profile personalities na nawawala, like Atong Ang and Senator Bato? Muli ngayon, ayoko pong magsalita patungkol po sa operasyon. Mas mararapat pong magsalita dito ang DOJ at ang DILG. Ang kaso po, lahat ni Atong Ang ay na-transfer na po sa RTC Quezon City. Salamat. Sunod na tanong, Harley Valbuena, IBC 13. Yusek, with regard to the Singapore visit of PBBM, did the President discuss with his ASEAN chairship successor, Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, the developments or updates on the proposed creation of an ASEAN regional oil stockpile amid the re-escalating Middle East tensions? Naitanong ko po yan at hindi po siya naging particular na topic sa kanilang pag-uusap. Then, Yusek, I believe ang Singapore po ay one of the top suppliers natin ng refined petroleum products. Nagkaroon po kaya ng talks sa pag-expand ng supply deal? Sa ibinigay po sa ating impormasyon, hindi po siya napag-usapan in particular. Sunod na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, the Chinese embassy points to the absence of ASEAN countries in our latest statement on the 10th commemoration of the 2016 Arbitral Award po. And matatapos na po yung chairship natin ngayong November. Does this concern the President na hindi pa po natin nakakonvince yung neighbors natin to support the Philippines call to uphold the 2016 Arbitral Award? Para ito po ay suportahan. Alam po natin mayroong mga ibang bansa na naniniwala sa 2016 arbitral ruling. At kung paano po makikipag-usap sa ibang mga liderato ay ibibigay ko po ito kay Secretary Tez Lazaro. Dahil siya naman po din na nakikipag-ugnayan sa ibang mga opisyales ng ASEAN members. Sunod na tanong, Kat Domingo, ABS-CBN.
Good afternoon, Undersecretary. Magkano po yung total amount of disbursement for the new cash aid grant? Okay, sabi po ng DBM na release na po kahapon, Special Allotment Release Order and Notice of Cash Allowance, 12.375 billion pesos. Ma'am, similar question dun sa mga previous tuwing magkakaroon ng ayuda. Ano po yung mga government projects para naman po sa middle class? Because while we understand the need to help indigent Filipinos, paano naman po yung mga Filipinos na kinakaltasan ng buwis para mapondohan itong mga ganitong disbursements? Sa nabanggit natin kanina, hindi lang mga indigent ang matutulungan dito. Kasama na nga rin po dito ang mga low-income households at kasama pa rin po dito yung mga near-poor households. So, may mga ibang proyekto na maaaring banggitin na ang mga middle income ang mabibigyan ng tulong. Hindi man pinansyal, direkta, pero sa ibang mga projects ng gobyerno ay sila din ay nabibiyayaan. Isa po sa hindi po naisana sa ngayon na magkaroon ng biglaang pagtaas ng pamasahe. Ito po, katulad sinabi natin kahapon, binabalance ito ngayon. So titignan po natin kung dapat nang itaas at ito naman po ay pinag-aaralan para kung hindi man itaas agad at bibigyan ng tulong itong mga workers natin sa transportation industry, maaaring ang makinabang din dito ay lahat tayo dahil hindi agad tataas ang presyo ng bilihin, hindi tataas ang presyo ng pamasahe. So ito po ang masasabi nating maaaring maging benepisyo ng halos na mula sa middle income. Ma'am, pero yung iba po kasing presyo ng bilihin, for example, kapag po tinemper natin yung fare hike, ang maapektuhan lang po ay commuters. Pero when it comes to prices of basic commodities na ang nagsusupply po ay delivery trucks as well as non-public transport sector, maapektuhan pa rin po yung budget nung hindi lang ng mga low-income families but lower middle-class Filipinos and even middle-class Filipinos. Paano po ito susolusyonan ng gobyerno? Paano po justify ng administrasyon that we have a disbursement for bonuses for public workers, which in fairness to some, they are very deserving of that, pero wala pong gaanong disbursement or earmarking for cash aid for those who are actually trying to earn their living and are being yung tax, kumbaga, na we withheld. Hindi nila nare-receive ng buo yung sweldo nila and at the same time, walang cash aid compensation coming from the government. Okay, di ba na banggitan po natin dati na yung mga nagde-deliver, especially ng mga basic necessities at basic commodities, ay ito po ay nalilibre po sa mga toll fees at may mga iba pa po na mga benepisyo ang mga nagde-deliver. Ito po ay hindi para lamang sa mga commuters. Makakaasa po sila na dahil hindi po tinataasan ang mga ganitong klaseng mga gastusin, ay nakikinabang po ang mga manufacturers para hindi rin po nila itaas ang kanilang mga produkto.